nakaparking dyan. Okay, guys. Eto, kasunod puntahan naman natin, no? Sino ba talaga ang ayon sa ating puting kabayo ang nahagip ng kanyang antena? Mukhang hindi naman, wala naman sa Remulla endorse pala ni PBBM, ha? Sabi ko nga kasi yung kay Remulla, sabi ko noon, kung totoo ito, pass muna ako. Pero ayon sa ating puting kabayo, mukhang wala naman dun sa Remulla. Eto ngayon, bibigyan ko na ng advance info ang mga didilis, ha. O didilis, pagkakataon nyo na ito, siraan na ninyo. Simulan nyo na ngayong gawa ng kung ano-anong paninira at naratibo ang sino man sa mga taong babanggitin ko, ha. Na posibleng i-endorse ni PBBM, ha. Posible, ha, hindi ko sinasabing ito na at may katotohanan na posible sapagkat bakit? Ito ay nahagip ng antena ng ating puting kabayo. At mukhang doon sa pamunuan ng may sayad black, ito ang kanilang direksyon, okay? Ang direksyon nila ay laban sa mga taong ito. So, wag tayong magugulat na sa mga darating na araw, lalo na pagdating sa fourth quarter, no? Fourth quarter ng taong ito, onwards, unti-unting titirahin na ng todo ang mga taong ito. Ang mga babanggitin kong ito, okay? Kanila na itong bibirahin, kanila na itong gagawa ng mga fake news, at syempre para sirain. Sirain ang moral, sirain ang integrity, at ang syempre for the optics din, masira. Okay, pangit ang magiging optics ng mga ito. Okay? So mga didilis, total doon din naman ang punta ninyo, at least ibubulgar ko na, simulan nyo na rin. Simulan nyo na rin. Di ba advance naman kayo mag-isip? O di simulan nyo na rin ang paninira na gagawin nyo sa mga ito. Huwag na kayong maghintay ng ng fourth quarter ng 2026. Di ba? Huwag na. Matagal pa yun eh. Kausapin nyo na yung may sayad black, yung inyong mga handler, at sabihin na ninyo na, pwede bang i-advance na namin yung bayad? Alam na, binisto na ni Pinoy Canada kung sino yung ipapatrabaho nyo sa amin. So, alam na namin kung sino. So, baka pwedeng i-advance nyo na yung bayad, sisimulan na namin. Ganon! Para sa Para malaki ang kikitain ninyo. Ha? Mga didilis, kaya makinig kayong mabuti, ha? At, syempre, para maganda ang kitaan nyo. Diba? Simulan nyo Simulan nyo na, okay? Dahil dun din naman ang direksyon ninyo. Pero guys, eto tatatlo pa itong binanggit. Tatatlo pa lang ito pero baka madagdagan pa. Pero eto, tatatlo pa lang itong sa pagka-presidente, tatatlo pa lang itong mukhang tatrabahuin talaga nila. May nagsabi rito si Rafi. Wala, hindi napasama si Rafi. Si Rafi kasi parang ayaw yata talaga. Pero siguro, hindi ako magtataka kung matagal pa naman, kung biglang mapapasama si Rafi, magiging depende yan sa magiging analysis siguro nila, no? Pero eto pa lang yung tatlo. Tatlo pa lang na kanilang sisimulan na gibain, okay? Excited na ba kayo para malaman kung sino? Shoutout muna kay Pichi Arriego, Jane Garcia, Gian Salvador, Jake Marzan. Okay eto. Sabihin na natin. Handaan nyo na mga didilis. Huwag na kayong maghanda ng lapis unless na sobrang bobo nyo para hindi nyo pa ito mamemorya. Ha? Tatatlong tao lang ito, baka hindi nyo pa mamemorize. Diba? Baka hindi nyo pa mamemorize to. Oy, Glenn Sherwin Marvida, Edmonton, June C, 1630, shout out. Si Cyril, Neil Vanelli, Jake Marzan. Baka naman hindi nyo pa ito mamemorize, ha? Tatatlong tao lang ito. Okay guys, ayon sa ating puting kabayo, ang naabot ng kanyang antena, no, na pinag-uusapan dito sa mga may sayad black, na kanilang nakikita at planong sirain, at nakikita nila na i-endorse daw ni PBBM alinman sa mga ito. So sila bilang isang may sayad black at contender sa pagkapresidente,
sa 2028 at ang kanilang mga partido kinakailangan nila na na simulan na ang anong tawag dito? Ano yun, ida-damage na nila, no? Ano ba tawag doon? Anong term noon? Yung sinisira mo na yung yung politiko. Character assassination 'yon. Parang gano'n, no? Ika-character assassination na nila. No? So ng mga kung ano-ano pa man, kung ano man ang pwedeng gawin, gagawin nila. Yan, demolition job, propaganda, character assassination, correct. 'Di ba? So ito pa lang ang kanilang plano. At syempre, pwede pang madagdagan 'yan. Okay? 'Yon, smear campaign, tama, okay? So ito, ang tatlong ito. At palagay ko naman alam nyo na ito Hindi na kayo magugulat dito. Baka dito lang sa isa, baka medyong dito sa isa, mababaguhan kayo. At baka ikagulat ninyo. Okay? So, eto guys. Ready? Okay. Ang unang persona na by 2027, fourth quarter ng 2026 ay sisimulan na nila ang mga propaganda at paninira sa mga ito. Ito ay pinangungunahan syempre ni Leni Robredo. So hindi na surprising, di ba? Okay, yan po ang una. Si Mayor Leni. Talaga ang unang target nila na alam rin nila na siguro yun ang nararamdaman nila na syempre meron din mga insider yung mga yan. At meron din yung mga ahas sa loob, di ba? So, napapag-usapan yan. So, isa sa tinitingnan na baka ang posibleng endorse ni PBBM ay si Leni Robredo. Okay? Ang pangalawa, no, na tinitingnan nila na sisirain nila ay si Gibo Chodoro. Yan, Gibo Chodoro po talaga, yan ang pangalawa. At ang pangatlo na sisirain nila, dito magugulat kayo, ay si Benhur Abalos. So yan, maliwanag po yan. Tatlo. Yan pa lang ang nasasagap, yan pa lang ang kanilang pagtutuunan, no? So mga didilis, alam nyo na, Leni Robredo, tinitipang ko na kayo, ha? Para at least i-advance nyo na yung bayad sa inyo. Sabihin niyo, alam na namin, binisto na ni Pinoy Canada. Alam na namin yung plano, baka pwede, advance na ang bayad dyan. Baka naman! So yun ang nasagap ng ating puting kabayo, Leni Robredo, sabi ko, Gibo Chodoro at si Benhur Abalos. Nagulat nga ako kasama si Benhur. Bigla ako napaisip, ayoko nga pala, malakas rin pala si Benhur. Di ba? At kaya tapos yung appointment niya ngayon, tapos si Benhur lumalabas na, di ba? So, posible rin si Benhur. So, kasama siya sa shortlist ni PBBM. Siyempre, may shortlist naman yan si PBBM yun. So, kasama si Benhur. Yun ang sabi ng ating puting kabayo. Yun ang, kaya nga kasama si Benhur sa shortlist, no? So, kaya talagang sisirain nila. So, yan tatlong yan, gusto nilang sirain. So, wag tayo magtataka, ha? Ako po si Sentry, hindi kasama si Sentry kasi mukhang hindi naman talaga tatakbo si Sentry. Gustuin man natin ako, Sentry din ako pero wala hindi tatakbo si Sentry. Maliwanag na 'yon. Hindi tatakbo si Sentry. Ngayon, depende pa yan, baka madagdagan pa. Hindi natin alam kasi si Raffy Tulfo talaga malakas pero talaga nagdesisyon na hindi tatakbo kasi Pero yung tatlong yan ang plano nila sirain. Ang maganda nga guys, alam nyo sa totoo lang, ang maganda sa tatlong yan sino man sa kanila ang magpresidente, tapos ang isa sa kanila vice-presidente. Diba? Palagay ko hindi na ito magwagaya ng unit team ng kagaya kay Sayad, Ang sa akin, sino man kay Benhur, kay Gibo, magpresidente, vice president si Leni, or si Leni ang magpresidente, ang vice president si Gibo or si Abalos. Sino man, no?
Pero tingnan lang natin sa mga susunod na mga araw, no? Pero wag kayong, baka nga umpisahan na nila. Diba? O ha, ano ha, mga didilis. Umpisahan nyo na, lalo dun sa mga ano ha, lalo na dun sa, oy, thank you, Ovon Pie. Lalo na dun sa mga bayad ha, sa mga bayaran dyan. Tandaan ninyo ang tatlong ito. Sabihin ninyo sa handler ninyo, kilala nyo na. At no need na maghintay ng fourth quarter. Titirahin nyo na ngayon pala. Para naman kayo ay kumikita. Para naman hindi puro pagpag ang tinitira nyo. Tsaka para naman sa isip ninyo, maalis na yung buto ng manok. Alam nyo guys, itong mga didilis, ang nasa isip lagi, buto ng manok eh. Palibasa, nasanay sa pagpag. Nasanay sa pagpagbuto ng manok ang tinitira. Diba? May nagsasabi sa atin si Irene Marcos, no, ako hindi ako sang-ayon na si Irene ay tumakbo bilang presidente. Wag na. Masaya na si Irene Marcos bilang nandyan, nakasuporta naman lagi yan sa sino mang mga Marcoses, nakasuporta. Ano na lang si Irene, wag na natin ipasok sa politika, masisira ang buhay eh, di ba? Kawawa naman. Okay na siya sa pagiging pribado ng kanyang buhay, tumutulong naman siya. So okay na palagay ko yung kay Irene. Wag na niyang pasukin. Dati naisip ko sana si Irene sleeping giant, kaya lang kawawa sa politika natin, grabe. Diba? Takot live ka, hinahamon kita. Ngayon, debate tayo, Mac, no? Ano to? O sige, akyat ka, magdebate daw kami. Pakitin natin to, Mac, ha? O sige. Sino ba to? Debate daw. O sige, ha? Teka. O, ayan ha, isesend ko ha. Debate pala. Copy. Huwag ka lang magiging bastos ha. O, ayan. No. Accept. Mag-e-extend ako. O, ayan na. Buti, nabasa ko ang comment mo. O, ayan na. Pumasok ka na. Isinend ko na eh. O, ayan, send ko ulit. O, ayan, ang link. Ano na? Sabi ko sa inyo, puro yabang lang to eh. O, ayan na nga. Sinend ko ang link, ha? Anong walang accept narating dito eh? Sinend ko na nga ang link. Walang accept. Ayan ang link ko. Sinend ko na oh. Ayan oh. Oh. Papalusot ka pa. Kaya tigilan mo yan. Papalusot ka pa ngayon. Huwag niyo akong hinahamon. Akala ko ba hindi ko kayo papatulan? Diba? Wala daw accept na pumapasok. Anong walang accept? I-click mo lang yan link na yan. Papasok ka na rito, makikita na kita rito. O guys ha, baka sabihin nyo, meron ditong accept. O ito, imi-mirror ko sa inyo ha, walang pumapasok ha. Baka sabihin ninyo hindi nyo nakikita. O, ayan o. Teka, kita ba? Teka, paano ba? Hindi, pipicturean ko na lang, ayan, wala, kita nyo? Wala. Ayan, kasi papasok dito yan. Teka, papasok dito yan, dito. Papasok dito yan, dito sa, ayan, wala, In-invite ko na, di ba? Wala. Takot. So, wag kang magyayabang. Kung sino ka man, di ba?
Wala kang pinagkaiba doon sa naghamon sa akin tapos nagsabi pa ng oras at nag-live pa ako ng oras na yon. O, di ba? Ayaw. Ipipindutin mo lang yung links. Pasok ka na. Anyway guys, so balik tayo sa usapan, okay? So bago na tayo magtapos, malapit na tayo matapos. So yun lang naman. So yung akin, no, wag tayong mabibigla ngayong fourth quarter na palagay ko nga itong kay Lenny sinisimula na nila eh. 'Di ba? Sinisimula na nila itong kay Lenny, 'di ba? Ay, teka, papalusot daw ako. Sige papakita natin ang video habang, teka, paano ba ito makita nila ang video? Para isesend uli natin yung links. Kasi, mga didilis eh, obvious naman na duwag at takot eh. Okay, teka, mali. Okay eto yan, panoorin nyo Ayan, nakakangawit. Ayan isesend ko yung links ayan link. Ayan. Invite guests. Okay, ayan yung link Copy. Copy. Okay. Isesend ko sa comment. Isesend ko rito sa comment. Teka lang. Dapat yata Okay. Ayan isesend ko sa comment. Paste. Ayan Naka-comment, kita nyo ba? Ayan. Ayan. Ayan ayan. Ano ba? Ayan nandiyan sa comment. What the heck? Di ba? Sabi ko sa inyo, basta didilis, takot yan. Basta didilis, walang bayag yan. Basta didilis, bunganga lang yan. Puro bobo naman ampaw ang laman. Di ba? Okay, sige. So, back to topic na tayo. So, wala na yan. Puro yabang. At least, nakita ninyo open tayo rito. Kung gusto nyong pumasok talaga at makipagdebate, fire. Di ba? May umiyak na namang didilis sa putik. Anyway, so yun lang at wag tayong magtataka na ngayong sisimulan talaga nila yan ngayong fourth quarter. Kaya lang tulad nga ng sinabi ko umadvance na sila. Yung mga didilis dyan na matakaw sa pera, i-advance nyo na. Simulan nyo na ang paninira, kausapin nyo na yung handler nyo, sabihin nyo ibinuko na. Binisto na ni Pinoy Canada. Alam na namin kung ano ang plano. Ang plano, siraan muna yung tatlo. Then, baka yung iba to follow. Di ba, mga didilis? Tinuturuan ko na kayo Tinuturuan ko na kayo kung paano. Di ba? Tinuturuan ko na kayo kung paano paano kayo kumita ng maaga. Di ba? Hingin na ninyo, Okay? So, yun. So, recap tayo, guys, So, tulad ng sinabi ko, wala pong Boying, sigurado ako hindi tatakbo si Boying as president. Wala yan. Hindi ko alam kung sino nagpapakalat yan, pero hindi mangyayari yun dahil maaalangan si Boying at hindi niya bibitawan ng pagiging ombudsman basta-basta. No? Hindi niya yan bibitawan, okay? So, ang pangalawa, eto na nga, ang tatargetin nila si Leni Robredo, si Gibo Chodoro at si Abalos. Dahil sila yung magiging parang feeling nila magiging top contender para sa presidency at sila yung isa sa kanila ang baka i-endorse ni PBBM ayon sa chismis na nanggaling sa kabilang kampo. Ayon sa chismis na nanggaling dito mismo sa ating puting kabayo, di ba? Sa mga naririnig nila. At itong tatlong ito ang talagang nasa kanilang character assassination plan. Di ba? Assassination plan nila, di ba? Itong tatlong ito. Kaya yun. Okay? So yun lang, guys. Thank you very much sa inyong pag-akit na live sa live at huwag niyong kakalimutan, magla-live ulit tayo Lunes dyan, alas 10 ng umaga para sa impeachment trial ni Inday Sayad. At sa gabi naman ating hihimay-himayin ang ating mga
napag-usapan, no? Ang natin napag-usapan ang nangyari sa impeachment sa gabi sa aming podcast ng DDS Most Wanted. Kaya wag na wag kayong mawawala ha. Magkita-kita ulit tayo sa DDS Most Wanted. Okay? So ilan po, good evening, good morning, good noon to everyone saan man lugar kayo ng mundo naroroon. At sa mga didilis na mga bobo, magandang lalaki ako sa inyong lahat nanyo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Thank you guys. Bye.